you guys ready? Okay, one, two, three, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set up liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Woo! Hallelujah. Ngayon, ideklara naman natin ang ating J1 culture. Okay? Yan, okay? Kamay uli sa dibdib. Yan, deklara natin. Yan. Thank you, Lord. Okay, let's declare. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Sabi mo sa katabi mo, partner, walang duda. Ikaw yan. Praise God. May napapansin po kayo ngayong araw, no? Kasi alam natin na every praise and worship, rinig natin yung malalakas na palakpak. Siyempre, ang malalakas na palakpak ay sa ating mga tatay. Sila po kasi, nag-basketball po ang mga yan. Nag-basketball po ang mga yan. Ngayon, biyaya ni Lord, nakapag-worship pa rin. Amen. Dahil sila ay nag-basketball, ay masusundan. No, para mawala ang ang ano sa katawan. Amen. Kung ang katabi mo ay ama na nag-basketball, sabi mo, you're restored. Restored na. Restored na ang katawan mo. Amen. Praise God. Aba, di ko alam kung nakita nyo sa GC, ang usapan basketball may tumatambling. Usapan basketball lang naman eh. Bigla tumatambling. Ganun yung mga ano eh, di ba? Mga anointed shooters. Yan. Kaya pwede na kayong magawa ng mga ano, kung matuloy ang ating sports fest. Yan. Eh, go nyo na yan. Okay? Yan. Guys, aware ba kayo? Yan. Titigan nyo yung katabi nyo. Tingnan nyo, mahaba na ang suot. Ah, mahaba na ang suot. Naghahalongkat na ng panglamig. Aba, ay nakita ko kanina pagpasok ko. Aba, ay pare-parehas na nakasweater ang mga tao. Oh, yung isa na, naka-trench coat na nga yung isa eh. Oh, lumalamig na. No, lumalamig na. Amen. Alam niyo po, meron akong encouragement sa inyo. 'Di ba October ngayon? Ika-10th month of 2025. This month, dahil ika-10 ng buwan ng 2025, alam nyo, may sasagutin din si Lord sa inyo. Amen. Sino may gusto nun? Amen. Praise God. Pumalakpak sa Lord yung may gustong sagutin si Lord sa kanya. Amen. Thank you, Lord. At alam nyo po ba, because it is our first Sunday of October, meron ulit bagong revelation si Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may sasagutin si Lord sa'yo. Amen. May sasagutin si Lord sa'yo. Amen. Praise God. I would just like to welcome again yan, ang kapatid ni Ate Timmy, si ate. I forgot her name. Hello, hello. Hey, welcome back. Yan. Palakpan natin si Lord yan. Tsaka welcome back to everyone who's here. Yan, yan. Hello, hello, hello. Yan, welcome back. Yan. Yan, welcome back kay Kuya Francis. Yan, he's there. Welcome back. Sa katabi mo, sabi mo, welcome back to you. Yan. Eh, kasi isang linggo tayo hindi nagkita-kita eh. Ano? Hindi. Halos araw-araw nagkikita-kita tayo eh. Ano? Amen. Sino dito nananawa sa katabi mo? Pumalakpak sa Lord. Yan. Amen. Praise God. Reminder lang po, no, before we start, next week po, next Sunday, ay hindi po tayo dito. Alam nyo kung bakit? Kasi, big day na natin. Woo! October 12 na po, ating Revolution Concert. Sino excited? Woo! May makikita kayo doon, mga artista, mga naglalabasan doon ng mga storya. Talagang magkakaroon ng revolution si Lord. Kung wala ka pang ticket, bumili ka na. Yan. Saan po yan? Sa Ardrusan. Doon, sa Ardrusan. Sa Ardrusan Recreation Complex. Ang nakalagay po sa ticket ay 4:30. Yan. Pero, ayun po ay may allowance na yun. Basta maganda, you are there before 5. Okay? Okay. Sabi mo nga sa sarili mo, alright. There you have it. Okay. Praise God. Sino dito, handa ka na makinig ng word ni Lord? Amen. Pumalakpak sa Lord. Amen. Thank you, Lord.
Yan. Alam niyo po nakaka-excite? Natutuwa kayo kasi every Sunday na-excite tayo. Kasi alam natin na si Lord ay meron ulit bagong encouragement. Si Lord ay may bago ulit revelation. Sabi mo sa sarili mo, sasaluhin ko lahat today. Sa ayaw at sa gusto ko, sasaluhin ko lahat today. Amen. Amen. Sinong handa na? Amen. Tas ang kamay ng handa na. Woo! Tas ang kamay ng inaantok na. Woo! Sabi ko na eh. Sabi ko na eh. Anyways, are you guys ready? Let's open our Bible. Yan. Handa na po ba kayo? Let's open our Bible in Book of Judges. Yan. Book of Judges. Judges chapter 6, verses 12 to 18. Book of Judges, chapter 6, 12 to 18. Are you guys ready? Yan. Judges chapter 6, 12 to 18. Okay. Let's read this. Verse 12. Sabi dito, the angel of the Lord appeared to him and said, mighty hero. Yan. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang hero? Wow. You're my hero. Wow, kumanta. Sabi ni Lord, doon sa kausap niya, mighty hero, the Lord is with you. Yan. Verse 13, sumagot yung kausap. At sino si Gideon? Verse 13, Sir, Gideon replied, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Sino dito may ganyan kang time? May ganyan kang scenario, may ganyan kang event sa buhay. Na parang sinasabi mo kay Lord, Lord, akala ko kasama kita. Ah. Lord, akala ko andyan ka. Ah. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo nag-iisa. May naka-experience din. Yan. Sabi sa verse 13, Sir, Gideon replied, if the Lord is with us, why has all this happened to us? And where are all the miracles our ancestors told us about? Didn't they say, the Lord brought us up out of Egypt? Tandaan niyo yung story? Yung mga Israelites na kalaya bilang slave ng Egypt. Okay? Eh ngayon parang meron uling nangyayaring sequence. The Lord brought us up out of Egypt. But now, the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites. Oh, grabe. Next verse. Verse 14. Yan, sabi sa verse 14. Then the Lord turned to him and said, go with the strength you have. Sabihin nga natin, the strength you have. Yeah. Sino dito, gumigising ka sa umaga, sakto lang yung tulog mo, may trabaho ka, yung tulog mo 2 hours lang. Sabi mo, kung yun yung katabi mo, sabihin mo, go with the strength you have. In other words, kahit ilan ang tulog mo, sige, go ka lang. Oh, kahit konti ang pahinga mo, go ka lang. Sa mga mens, kahit masakit ang katawan nyo, mag-church pa rin tayo. Oh, go with the strength that you have. Okay? And rescue Israel from the Midianites. Minsan kasi, we know that in our life, may panahon talagang nangihina tayo. Tama, mali. Kasi may panahon talaga na yung mga talagang energy ka. Pero dadating yung time na kailangan mo mag-corner time. May kilala kayong ganun. No, sa umaga, puno-puno ng energy. Pagdating sa hapon, corner time. Yan. Meron kayong kilala, sobrang excited, no? Mag-outdoor or mag-fellowship, ganyan, nag-swimming, or kahit saan man nagpunta, or nung camping, ganyan-ganyan, punong-puno ng excitement, ng strength, no? Matapos, ma-enjoy ang lahat. Yan. Pagod na. Nawala na. No? Yung lakas, sabi niya sa sarili niya, konti na lang ang kaya ko. Oh, sa mga students, konti na lang ang baon ko, papasok pa ba ako? Abay malamang, papasok ka pa rin. Sa mga nagtatrabaho, wala na akong panggas, mag-work pa rin ba ako? Ay malamang, kailangan mag-work eh. No? Meron tayong mga time in our life na parang hindi kokonti na lang. Nagigets niyo yan? We must still go with the strength that we have. Ang sunod na sabi ni Lord, I am sending you. Kailangan magpatuloy. Kailangan i-push. Okay? I am still sending you. Kahit kakaunti na yung lakas, still gusto ni Lord, mag-push ka. Amen. Kahit meron ka ng mga pinagtatagumpay ng gusto ni Lord, sabi sa'yo ni Lord,
anak, I'm still sending you. Okay? Verse 15. But Lord, grabe, sumasagot. Sino dito mahilig sumagot sa magulang? Huwag niyo na tingnan yung anak niyo. Verse 15. But Lord, Gideon replied, how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh, and I am the least in my entire family. Grabe, no? Grabe yung pagtingin ni Gideon sa sarili niya. Dinamay pa niya yung buong angkan niya. I am ano sabi doon? The weakest in the whole tribe of Manasseh. Grabe, no? Dinamay niya yung kanyang buong pamilya. Kami ang pinakamahina. Grabe. Nandadamay si Gideon. Next slide. Verse 16. The Lord said to him, I will be with you, and you will destroy the Midianites as if you were fighting against one man. Nagigets niyo ba yun? Sabi ni Lord kay Gideon, I will be with you. Tapos, nung merong pagsama ni Lord, ang naging dating na message ni Lord kay Gideon, alam mo, kahit marami kang haharapin, feeling mo isa lang ang haharapin mo. Let's put it in our terms now. Alam mo, kahit marami kang pinagtatagumpayan, feeling mo isa lang yung haharapin mo. Or let's say, alam mo, kahit feeling mo marami kang bayarin, lahat mababayaran mo. Let's say, let's put it this way. Kahit, alam mo, kahit marami kang assignments, projects, delayed ka na, alam mo, matatapos mo pa rin yan. Kahit, alam mo, marami ka nang parang nanghila sa'yo pababa, kahit hindi mo na alam kung paano, sabi ni Lord, I will be with you if you were fighting against one man. Verse 17, Gideon replied, if you are truly going to help me, show me a sign to prove that it's really the Lord speaking to me. Sino dito mahilig humingi kay Lord ng sign? Yan. Lord, kung siya ang para sa akin, Lord, kung siya ang para sa akin, pagsusuotin mo siya ng color red. Ay, nung nakakasalubong mo ay kulay red nga. Ano ibig sabihin? Unanswered prayer? Sabi mo sa katabi mo, agad naman. Agad naman. Sino dito mahilig kang humingi ng sign kay Lord? Lord, kung ito ay para sa akin, bibilhin ko ang iPhone 17. Wow. Tapos makikita mo, hindi ka pa nga tapos magbayad sa una mong cellphone. Yan. Hingi tayo ng hingi ng sign. Verse 18. Don't go away until I come back and bring my offering to you. Sabi ni Gideon kay Lord, Lord, wag kang aalis hanggat hindi pa ako ready, wag mo ko iiwan. Sabi ni Gideon kay Lord, Lord, hanggat hindi pa ako kompleto, babalik ako Sumagot si Lord. He answered, I will stay here until your return. Nagigets nyo? Kahit hindi tayo handa, si Lord willing maghintay sa atin. Kahit dumating yung mga times na akala natin failure tayo, kulang, ganito, ganyan. Si Lord sabi niya kay Gideon, I will stay here and wait for you. Ang sweet ni Lord, no? Si Lord willing maghintay. Sabi mo sa katabi mo, sana ikaw din. Sana ikaw din. Amen. Can we just close our eyes? Let's pray for a bit. Tayo po'y saglit manalangin. Tayo po'y mag-pray. Hallelujah. Lord, salamat Lord sa pagkakabasa ng inyong word. We pray, Holy Spirit, be the one to empower us tonight. And Lord, we just plead your blood all over this place. You're free to move, Holy Spirit, sa buhay ng bawat sa naririto. At dalangin namin, Lord, may we be receptive in all of the words that you are about to bring down. At dalangin namin, Lord, lahat ng ibubuhos mo, masalo namin lahat. Salamat, Lord. We just entrust everything unto you. We love you. We praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpan natin si Lord. Yan, thank you, Lord. Ang title po ng ating pag-uusapan tonight ay Soldier Up. Yan. Soldier Up. Yan. Sino dito? Sakto pala alam niyo po, may sundalong dumating ngayon Wala lang today. Yan. Ang title natin ay Soldier Up. Yan. Sino dito, buong taon, pagod ka nang maging sundalo ni Lord? Sinasabi mo, Lord, bakit lahat ng challenges sa akin mo binabato? Lord, bakit lahat ng testing, ng circumstance, bakit sa akin mo lahat inalaw? May reminder si Lord, anak, soldier up. May nire-remind si Lord, anak, soldier up. Sabi mo sa sarili mo, soldier up.
Yung may conviction, soldier up. Sa katabi mo, soldier up. Sa kabila, soldier up. Grabe, very full of power, soldier up. Punong-puno ng lakas, soldier up. Amen. Anyways, alam niyo po, if we're gonna try to look back, if you were there last Friday sa ating prayer works, nakita natin, from the prayer list that we have from the past, maraming tinugon si Lord. From the things na matagal na nating iniiyak kay Lord, marami siyang pinatunayan. Marami siyang binigay, marami siyang pinalaya, yung mga imposible, ginawang posible ng Diyos. Amen. Ang tanong, from all the things na ginawa ni Lord, bakit may pagkakataong nanghihina ang loob natin? Bakit may pagkakataong there are times na we felt like God is not there? Kasi sabi ni Gideon kanina, Lord, akala ko may mga miracles ka dati, bakit parang ngayon? Ayan. Nagigets nyo? You know what? I would like us, we here as a church, I would like us to remind ourselves that there's a rise in the spiritual climate. Tandaan nyo, 3 weeks ago, we have talked about turning point and we begin to realize na si Lord ay buhay, na sobrang buhay sa generation na ito. That there are still people willing to surrender their lives to Jesus. That there are still people who is ready and excited to worship to the Lord. Kahit yung mukhang imposibleng tumanggap sa Diyos, ay tumatanggap sa Diyos. Kahit yung mga imposibleng hatakin sa Lord, sila mismo ngayon ang nagtatanong, saan ka ba? Bakit ka ba masaya? Kasi nagkakaroon ng increase sa maturity ng bawat isa. Nagkakaroon ng increase si Lord. Hindi lang sa bulsa mo, hindi lang sa heart mo, kundi sa spiritual life mo. Amen. Who would agree? Ngayon, mas madalas ka na magbasa ng Bible. Who would agree ngayon? Mas gusto mo na mag-pray, no? Kaysa manood ng reels. Amen. Amen. Who would agree? Mas gusto mo nang makinig ng worship songs instead of TikTok. Humina Para safe, no? Kasi nag-i-increase na si Lord in our spiritual climate. Ang gusto ni Lord, ikaw ay paapoy. Ang gusto ni Lord, tayo ay palalim ng palalim sa Kanya. Ang gusto ni Lord, tayo ay lumalalim ng pag-ibig sa Kanya. Amen. Titigan mo yung katabi mo. Partner, lumalim tayo. Lumalim tayo kay Lord. Amen. Who would agree na this time around, the Holy Spirit is empowering an army? Na sa panahon ngayon, merong nire-raise up si Lord na next generation of soldiers. Merong ginigising si Lord ng mga sundalo. Merong tinatap si Lord na susunod ng mga, tawag dito, mga spiritual governors. Wow. Merong mga tinatap si Lord na mga susunod na mga mighty hero. Yan. Tingnan mo ngayon katabi mo, mukha bang hero o zero? Tanungin mo, hero o zero? Umamin ka na, hero o zero? Oh, ang sagot, Coke Zero, Pastor. Nagutom, Coke Zero daw. The Holy Spirit is empowering the next army. No? And the Lord is preparing His church in this turning point, in this revolution. Tandaan nyo, a week ago, we discussed this new season. That in this new season, merong kingdom convergence. That we will experience heaven meeting earth. Dahil ikaw ay kasama sa army ni Lord. Teka lang, bago tayo magpatuloy. Sino dito, sure ka na kasama ka sa army ni Lord? Parang hindi naman tunog army. Sino dito kasama ka sa army ni Lord? Amen. Yan. Parang gusto ko na mag-pray. Gusto ko na umatras. Dahil ikaw ay kasama sa army ni Lord, dapat ang mindset mo, sundalo, ikaw ay victorious. Amen. Nagkakaintindihan ba tayo? Dahil ikaw ay kasama sa mga sundalo ni Lord, ikaw ay overcomer. Amen. Dahil ikaw ay kasama sa army ni Lord, ikaw ay anointed. Amen. Dahil ikaw ay kasama sa army ni Lord, tandaan yung dinedeklara nating J1 culture, hindi lang yung basta dinedeklara, nangyayari talaga yun.
At dahil ikaw ay sundalo ni Lord, padami ka ng padami ng bala. Pastor, ano kasing bala yan? Padami ka ng padami na pangtapat sa, na pwede mo itapat sa gawa ng enemy. No? When challenges arise, instead of you backing down, sabi mo sa enemy, "Ops, hindi ako ang talo, ikaw." Nagigets nyo? When the problem starts to arise, instead na ikaw ang bumabagsak ang gawa ng enemy in your life. Amen? Kasi nga, kasama tayo sa sundalo ni Lord. Sabihin nga uli natin, soldier up. One more time, soldier up. Amen. Praise God. In a season that we are connecting the dots ngayon, dahil sa mga pangit na nangyari from the past, dahil sa mga inalaw ni Lord from the previous seasons, ngayon mas matatag na tayo. The Lord allowed those situations not just for us to be lonely, not just for us to be broken, but through those situations, shinape tayo ni Lord. Kung dati, ikaw ay ganito lang, ngayon, mas matindi na ang naiintindihan mo sa word ni Lord. Mas lumalawak ang capacity nating maintindihan, ang kaya niyang gawin from nothing to something. Mas lumalawak ang ating perceptive sa mga word ni Lord. Mas lumalawak yung ating perceptive to the point na, Lord, alam ko may pinapatunayan ka kapag may ganito nangyayari. Lord, alam ko na kapag gantong season, minamature mo ako. Alam ko kapag gantong season, gusto mo akong i-humble. Gusto mo ako lalo magtiwala sa'yo. Gusto mo lalo akong lumalim ng pag-ibig sa'yo. You know what? Because we as part of God's army, God will use you to demonstrate heaven meeting earth. Dahil ngayon, si Lord ay nagre-raise up ng next batch ng mga sundalo, next batch ng mga army. Kung dati kasi, we felt like when challenges comes, sasabayan lang natin. Alam niyo, narinig niyo na yung saying na go with the flow? Narinig niyo na yun? Diba, minsan, dahil ang mindset natin, go with the flow, what comes our way, let it go. Diba? Kung ano man ang mangyari, sige na nga. Pero this time around, kasi naiintindihan natin, nakasama natin si Lord, kasama tayo sa army ni Lord, hindi na tayo go with the flow. We will go against the flow. Amen. Na kung ano ang dagsa ng mga pagkakataon, ng mga sitwasyon, mananatili tayo nakatayo. Mananatili tayo sumasamba. Mananatili tayo naglilingkod. Amen. Kasi ikaw at ako ay sundalo ni Lord. Amen. Ikaw at ako ay kasama sa army ni Lord. Bakit? Let me remind you again. Dahil we as part of God's army, you and me are victorious. You and me are overcomer. You and me are anointed for such time as this. Amen. Kaso, mayroong humahadlang. May nag-blablak. Saan, Pastor? May nag-blablak, admit it or not. Aminin man natin sa hindi. Merong mga bagay na parang pumipigil sa'yo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan ba yung pumipigil sa'yo? Yan ba? Yan ba? Yan ba? Yan ba ang pumipigil sa'yo? Yan ba ang nag-blablak sa'yo? Magkaalaman na ngayon. Kagaya sa nabasa natin kanina sa story ni Gideon. No? Ang nabasa po natin ay conversation between God and Gideon. How God talked to Gideon, how God encouraged Gideon, how God called Gideon, how God raised a hero from Gideon, how God raised Gideon as a soldier. No? Alam niyo po, kung naintindihan niyo ang text, ay naintindihan natin yung scripture kanina. 'Di ba? Si Gideon puno-puno ng doubt. During the time na encounter niya na nga si Lord Kasi harap-harapan, meron siyang nare-receive na word. On that very instant, meron silang palitan ng phrase ni God. How about you? Sa atin na naka-encounter na kay Lord, sa atin na na-experience ng presensya ni Lord, kagaya ba tayo ni Gideon? Gusto ko yung honest. Kagaya ba tayo ni Gideon na dumadating sa point, Lord, sige nga, bigyan mo muna ako ng sign bago ako mag-go. Sige nga, Lord, bago ako mag-yes sa'yo, ganito muna, magkaroon muna tayo ng kasunduan.
Alam niyo po, Gideon was full of doubts. Gideon was full of fear. Yan. Si Gideon, meron siyang discouragement. Porque walang nangyayaring himala, ibig sabihin wala ang Diyos. Porque walang laman ng bulsa, ibig sabihin wala si Lord. Porque matagal dumating ang hinihintay, ibig sabihin hindi kumikilo si Lord. Ganun ba kumilo si Lord? Porque masakit yung nangyayari. Ibig sabihin, tulog si Lord. Oh, pastor, may kanta nga natutulog ba ang Diyos? Ewan ko, sino ba nagpauso nun? Si Gary V. No? Nagigess nyo? Kasi nga, may nagblablak. First, it is obvious that in Gideon, si God, He chose a weak person. A man who is full of fear. Gideon is characterized by fear and inadequacy. He has little or no self-confidence. Yan. Sino dito, wala kang self-confidence? Pastor, paano ba yun? Yung dahil wala kang self-confidence, grabe yung hiya sa sarili mo. Alam niyo po, it's good na merong hiya kasi sometimes humbleness yun. Pero somewhere, pangit din pala ang sobrang shyness sa katawan. Meron pala yung pinaghinuhugutan. Kapag punong-puno ng shyness sa katawan, meron pala siyang background. Gideon himself, wala siyang self-confidence. Tingnan mo yung katabi mo. Puno-puno yan ng confidence. Diba? Mga nakakulot. Mga punong-puno yan ng confidence. Dahil kapag punong-puno ng confidence, mayroon tayong Godfidence. Dahil ang confidence natin, it doesn't come from what we look like, doesn't come from what we have, it comes from the Lord. Amen. Yung lakas ng loob natin, hindi nagmumula sa kung anong meron ka. Hindi nagmumula sa kung anong na-experience mo na. Nagmumula to sa buhay na Diyos na meron tayo. Amen. That whatever comes our way, matatag ang puso natin. Bakit? Meron tayong Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan muna natin si Lord. Magkaintindihan tayo, magkaalaman na. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo, pinsan ka ba ni Gideon? Pinsan ka ba ni Gideon? O yung nasa harapan mo, pinsan ka ba ni Gideon? O nasa likod, pinsan ka ba ni Gideon? Magkaalaman tayo. Kasi the Lord is raising an army because the Lord wants us to soldier up. The Lord wants us to be part of the turning point that is happening around us. Ang gusto ng Lord ay soldier up. Patatagan to. Amen. Dulo hanggang dulo. Amen. Sabi mo sa sarili mo, I will be faithful, Lord. Kaya today, biyayaan mo ako to soldier up. Amen. May tanong po ako sa inyo. Sino dito alam mo sarili mo tinatawag ka ni Lord? Amen. Taas ang kamay. Nang alam mo sarili mo tinatawag ka ni Lord. Yan. Praise God. If you know that God is calling you, pero bakit yung iba nagkakahiyaan pa? May tanong ako, sunod na tanong. Sino dito, dumadating ka sa parang, anong tawag doon? Petsa de peligro, anong tawag doon? Basta alam nyo na yun. Gets nyo ba? Yung nagtatapatan yung dates, tsaka sa mga due dates. Yan. Pero, nagugulat ka, basta-basta na lang, saktuhan lahat. No? Pero bakit may mga time na parang nagtataka tayo, Lord, bakit kulang? You know that God is your breakthrough. Bakit? Why until up to now, hindi ma-break yung matagal na nagpapabigat sa'yo? I know that we have sung worship songs, we have sing praises to the Lord, declaring that we can do all things through Christ who strengthened us. Pero bakit may time na kagaya ni Gideon? Nakita na nila ang miracle ni Lord, naka-receive na sila ng word, pero bakit nanghihina pa rin? May sagot pa ako sa inyo. 2 Corinthians 10, 3-5. 2 Corinthians 10, 3-5. Sabi dito, we are human. Tao tayo eh. Doon pa lang, on the first sentence, we are human. Wait lang, magkasiguraduhan. Tingnan mo yung katabi mo. Siguraduhin mo. Sabi mo nga, we are human. We are human. Okay?
Tama ba? Tama. We are human. But we don't wage war as humans do. Okay? Let me repeat that. But we don't wage war as humans do. Verse 4, we use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. Verse 5, we destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Doon sa mga highlighted words, ano napansin nyo? Anong involve lahat? Human. Yes, human. Ang involved po dyan ay isip. Reason. Punong-puno ka ng reason. Hindi ka na naubusan ng reason. No? Yung dahon ng puno, ubus na yung reason mo, hindi pa. Di ba? And to destroy false arguments. Ang hilig mong makipagtalo, hindi ka na lang mag-sorry na lang. No? Kasi sa isip mo, ikaw ang tama. No? Lagi ka na lang tama. Yan. Proud obstacle. Sa isip mo, no? Hindi, ito ang gagawin ko. No? Rebellious thoughts. Ang tanging nagpapahina sa Kristiyano ay hindi yung katabi mo, hindi yung kaharap mo, hindi ang sitwasyon mo. Ang nagpapahina sa Kristiyano ay ito. You must overcome the battlefield in your mind. We, as an army, ito ang kailangang matrain sa atin, ang ating isipan. How we will accept words from other people. Kasi hindi natin makokontrol ang sinasabi ng ibang tao. Tama, mali. Hindi natin makokontrol ang aksyon ng ibang tao. Tama, mali. Hindi natin makokontrol ang reaksyon ng iba sa'yo. Kaya ang kailangan natin mapagtagumpayan ay hindi yung nasa harapan natin, kundi yung andi dito. Okay? We must overcome the battlefield in our minds. Amen. Kaya church, alam nyo, the Lord has been doing a lot of things already around us. Hindi ko alam kung subaybay kayo sa balita, hindi ko alam kung subaybay kayo sa nangyayari sa paligid nyo, pero hindi nyo nalalaman ang mga bagay sa paligid kasi okupado ito. Pinipili nating ipikit ang ating mata kasi ayaw nating madagdagan ang ating stress. Sino dito sa bahay, especially sa may mga bata, galing trabaho, magpapahinga ka na, pero yung laruan ng anak mo, nakakalat. Sino dito, pinipili mong pumikit na lang? Sino dito pinipili? Meron kang tiklupin. Buti pa yung tiklupin, daig pa ang sinihan. Now on its third week. Diba? Pinipili mong pumikit na lang. Diba? Sino dito, no, nakita mo, yan, naglalabasan ng mga Christmas decor, no? Nakita nyo, Christmas decor. Sabi sa bahay, siguro yung ating Christmas tree hanggang March yan. Sabi ko, wag naman. Nagigess nyo? We must overcome not the things that is in front of us, but the things that is on our mind. Kagaya na sa tiklupin, instead na ma-stress ka, pumikit ka. Kagaya sa kalat na anak mo, imbis na pagalitan mo yung anak mo, sige, matulog na tayo, gabi na. Diba? Kapag nakikita mo yung sarili mo, parang nakikita mo, parang medyo nag-expand si Lord. No? Bumibili ka ng magandang salamin. Yung salamin na nag-a-adjust sa'yo. Diba? Mindset ba? Kasi we right now, alam nyo po, ang inaatake ng kaaway right now is not the things that we have. It's not the things that the Lord is giving to us. Ang inaatake mostly ng enemy ay ito. Kasi, sino dito na-experience mo nang ma-deliver ka ni Lord? Pero bakit yakap na yakap pa rin? Sa pain, sa reasoning, ito yun. You have said to the Lord, Lord, I will serve you, I will follow you. Umiiyak ka pa nga, pero kapag nagkasagutan sa bahay, ayaw mo na. Nagkasagutan sa work, grabe yung manager ko, ang sipag-sipag ko na nga. Bakit ito pa rin? Lagi na lang yun ang nakikita. Tamad naman yun. Ang isip. Diba? Nag-isip ka tuloy ng mga sasamang bagay sa taong yun.
Kristiyano tayo sundalo tayo ni Lord. Bakit ganyan ang ating isip? Nagigets nyo ba? Are you guys with me? Kaya this time around, kung piniprepare ni Lord na magkaroon ng revival, if God is preparing His way already to come again to His second coming, dapat ang unang piniprepare natin bilang mga anak ni Lord ay ang ating isip. Kasi ang aatake ng kaaway ay ito. Kaya ang kailangan nating unang palakasin ay ito. Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, alam mo na. Alam mo na. Alam mo na. Kaya church, it's time to soldier up. It's time for us to don't look back. It's time for us to be brave. It's time for us to heal the broken-hearted. Sino dito, lalo ka lumalakas, meron ka pinagtatagumpayan, tapos si kapatid nag-text sa'yo in the middle of the night, kapatid, meron ako pinagtatagumpayan, meron ka din. Pwede mo ba sabihin, ako nga, mas mabigat sa'yo Pwede ba yun? Para lalo tayo nagiging encouragement kasi we are overcoming our minds. Nagigets nyo ba? Meron tayong mga, minsan meron pa nga tayong mga pansariling pangangailangan, pero lalapit sa'yo, si ganito, si friend. Meron kayong mga friend sa Pipito. Nanonood kayo dati ng Pipito. Ano sabi nung kaibigan ni Pipito? Best friend. Ganyan, di ba? Sasabihin ng friend mo sa'yo, pwede ba ganito, ganyan. Pero dahil you are overcoming your mind, gusto mo maging pagpapala pa rin. Amen, nagigets nyo ba? Sa school, gusto mo ikaw ay, yung baon mo, pinagpuyatan mong lutuin sa gabi, pero paborito ko to Walang baon si classmate. Doon ako nakuha ng sagot. Bibigyan ko nga to. Nagigets nyo? Na-overcome. Kailangan mo overcome ang nasa mind. And we right now, as a soldier that is being raised up in this generation, it's time for us to be brave. It's time for us to go and preach the gospel. It's time for us to bring deliverance. And we can only do those things if we overcome our mind. Alam niyo po, even the next generation, I don't know if you heard your children saying 6-7. Narinig niyo na? Biblical po yan. Gusto niyo malaman? In Proverbs 6:16, there are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to Him. Thus, if we're gonna read the next verses, those are the things that the Lord hates. There are 6 things that the Lord hates and 7 things that are detestable to Him. Everything that is coming now, lahat yan ay tinitira ay ang mind. Even to the kids right now, kung hindi nyo i-disciple ang anak nyo, ang mundo ang magdi-disciple dyan. Nagigets nyo? If we are not gonna disciple one another now, it's either or. Either we will be discipled by heaven or we will be discipled by the world. Nagigets nyo ba? I'm getting real with you guys. Gusto ko, totoo ako sa inyo. And tonight, I pray and I hope we as a church, may the Lord give us a mind that can overcome. I pray that we as a church, malampasan natin yung level ni Gideon na hindi natin kailangang makita ang output bago tayo sumunod. Na hindi natin makita ang comfortable bago tayo mag-yes. Amen? Sino dito gusto mo sa sarili mo, ma-overcome mo ang mind mo? Sino dito gusto mo sa sarili mo, ikaw mismo, yung mind mo, you have the mind of Christ. Amen? Tas ang kamay na may gusto. Amen. Praise God. Tas ang kamay na walang pakialam. Yan, tumaas din ang kamay yung iba. Yan. You know what, church? I'll tell you this. We will be just a noise every Sunday kung ito ang hindi malakas. Kailangan, we have a mind that overcomes. Are you guys ready? So I'm gonna give you just 4 things. Steps to soldier up. Okay? We must soldier up. Amen. Kailangan ang pinapatatag ay ang mind. Hihimayin natin ang story ni Gideon. And I pray and I hope, pagkahimay natin ang story ni Gideon, after tonight, iba ng mindset mo. Amen. Praise God. Number 1, steps to soldier up. Una, you must know your true identity.
Right now, our generation is being confused of many kinds of identities. Our generation is being attacked because of misconception of the right identity that we should be having. No? Pastor, paano ba yan? Yung identity, hindi ko kasi sure eh. Parang, I'm doing my best. I've done my part. Pero until now, why am I suffering? Why I am not accepted? Why until now, I know that this is the right identity that I am feeling? No? Kasi nga, we must overcome this. Una, we must know our true identity. Judges chapter 6 verse 12. Sabi dito, the angel of the Lord appeared to him and said, Mighty hero, the Lord is with you. Let me repeat that. Mighty hero, the Lord is with you. Napansin nyo, bago makipagpalitan ng phrase, si Lord kay Gideon, una ang sinabi ni Lord kay Gideon, encouragement. Sabi ni Lord kay Gideon, mighty hero. Hindi niya tinawag si Gideon as Gideon how he feels himself. Tinawag niya si Gideon on how he sees Gideon. Tinawag niya si Gideon on how he wants Gideon to act upon sa calling niya sa kanya. Tinawag ni Lord si Gideon, depende sa salita niya. Tayo as a church, we as Christians, how does our identity is being reflected sa labas? Pag Sunday, blessing tayo. Pagdating sa labas, hero pa rin ba tayo? No? You know what? Let me tell you this. We as a church, we are God's mighty warrior. This is the time, no? I don't know if you're feeling it. Na merong mga times na gusto mong mag-serve pero may doubts ka pa rin. May mga times na gusto mong i-push, nagdadalawang isip ka, but let me tell you this, ang tanging humahadlang for you to serve God is this. Hindi yung schedule mo, hindi yung mga meron ka in life, not the things that you're trying to balance everything in your plate. You're trying to say, my plate is too full. But you know what? If this is an overcomer, you can overcome everything in front of you. Bakit? Kasi you know to yourself na mighty warrior ka ni Lord. You know to yourself na soldier ka ni Lord. Nagigets niyo po ba? Dahil maliwanag na ikaw at ako ay sundalo ni Lord, hindi mo na palalakihin ang ginagawa ng kaaway. Palalakihin mo kung sino si Lord sa iyong buhay. Hindi mo na palalakihin ang mga negatives around you, palalakihin mo ang mga positive ni Lord sa'yo. Because we are God's mighty warrior. We are not after how we become as a person, but we are after sa future na ginagawa ni Lord sa atin. Amen. Ay ano naman, kung galing ka sa ganito, ano naman kung yan ang pas mo, bakit yan ba ang tawag sa'yo ni Lord? No. Lord is confirming today that you and me is His mighty warrior. Amen. 1 John 5:4-5. 1 John chapter 5 verses 4-5. Sabi dito, for every child of God defeats this evil world. You know what? We must amplify to ourselves that you and me, anak tayo ni Lord eh. Nagigets nyo ba? Alam ko, ngayon nagtatalo sa isip nyo, kung ako ba ay pipikit, ako ba ay maghikab, battlefield. Battlefield. May nangyayari ngayon. Hindi ko alam kung nafe-feel nyo, pero may nangyayari ngayon. Ngayon, tinetest na tayo ngayon ni Lord dito. 1 John chapter 5, 4-5. For every child of God defeats this evil world. Let me ask you, malinaw ba sa'yo na ikaw ay anak ni Lord? Malinaw ba sa'yo that when you accepted Jesus Christ, His victory on the cross, ikaw ay anak ni Lord? And because of that, you can defeat the evil things of this world. Malinaw ba sa'yo? Pastor, ano ba yan? Yung mga evil things na yan. Ngayon pa lang, you can defeat anything that might try to snatch the things na gustong iparana sa'yo ni Lord.
Labanan to, labanan to. Let's continue reading the verse. And we achieve this victory through our faith. Amen. And who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Salamat sa Lord. Lahat ng kaharap ko, we believe that Jesus is the Son of God. At dahil dyan, we can overcome this world. At dahil dyan, you and me are victorious because of Christ Jesus who works in our life. Amen. Yan ang identity natin. Kung ano ang sitwasyon mo, huwag mawawala ang identity mo na ikaw ay anak ni Lord. Huwag mawawala ang identity mo na ikaw ay nakatanggap kay Jesus dahil natanggap mo si Jesus. Kung ano meron si Jesus, meron ka din. Amen? Nagigets nyo ba? For every child of God defeats this evil world. Dapat yan ang nakatatak dito. Amen? Hindi yung naririnig mo negative sa labas, hindi yung kung ano-ano naririnig mo. Dapat nakatatak sa isip mo na you and me are God's mighty warrior. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ito ang identity mo. Because you are a child of God, ikaw ay overcomer. Ikaw ay victorious. You know the truth, that Jesus is the way, the truth, and the life. Mighty warrior, I'm gonna tell you this. And I am challenging all of us tonight. It's time to overcome the battlefield in our mind. Ang nagpapahina lang sa'yo, madalas ay ito. Ang nangaagaw sa faith mo madalas ay ito. We have a roof above our heads. Minsan ang pagkain natin higit sa 3. Kaya doon pa lang blessed na tayo. We must overcome the battlefield in our minds. Huwag ka na mag-self-pity. Bakit? Tingnan mo, we have everything that we need here. Bakit ka pa mag-self-pity? Hindi mo pa man hinihingi, binibigay na ni Lord. Bakit ka pa nag-self-pity? Kailangan mo overcome ito. Sabi mo sa katabi mo, let's overcome our mind. Let's overcome our mind. Mighty warrior, it's time to raise that sword. That never ever let the enemy think that he is winning the battle. You know what? If the enemy is throwing you lies, throw truths to the enemy. Kung ang enemy nagbabato ng mga kasinungalingan sa isip mo, batuhin mo ang enemy ng truth, ng salita ng Lord. Ano yun? That no works of the enemy shall prosper against his children. Walang gawa ng kaaway ang mapaghari sa anak ng Diyos. Amen. Nagigets nyo ba? Kapag may dumadating na problema, sabihin mo na agad, no works of the enemy shall prosper against his children. Sa bahay mo nagdedeklara ka, umaga pa lang, sa bahay na to, si Jesus ang mananahan. I come against any spirit of division. I come against any spirit of sickness and disease. Bakit? Alam mo ang identity mo sa Lord. Amen. Doon pa lang nakikita mo na you can overcome things. Kung ang mindset, alam niyo po, kung ang mindset natin, kagaya ng mindset ng kids, alam niyo po, masarap ang mindset ng kids. Kasi sa isip nila, they can do all things. Minsan nakikita natin, di ba, naakit sila dyan sa taas kasi alam nila, sila si Spider-Man. Di ba? Minsan, nagtatalunan sila na hindi natin mapigilan. Di ko alam kung paano sila pipigilan at hindi din natin alam kung paano sila pipigilan. Pero in their mind, no, they can overcome things. Bakit nawawala yung ganong mindset? No? Pag may kasi pastor, adult na ako eh. Bakit nung naging adult ka, nabawasan ng pagiging anak mo kay Lord? Bakit nung naging adult ka, yes, nagkaroon ka ng bills. Yes, nagkaroon ka ng mga challenges. Meron ka mga hinaharap. Pero it doesn't mean nabawasan ang pagtingin sa'yo ni Lord. Amen. Lalo nga na-amplify na ikaw at ako'y anak ni Lord. Bakit? Why not give God the chance to be a father to you? Why not give God the chance? You're longing for somebody. You're longing for such relationship. Why not give God the chance, the relationship that He wants for you? Amen. Gusto ni Lord na malalim na relasyon sa'yo. Doon pa lang, kompleto na ang identity mo. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, I know my identity. And it is Jesus. Amen. Praise God. Pangalawa, second thing, steps to soldier up. First one is, know your identity. Second thing, know that God is choosing you. Okay? Ngayong alam mo na ang identity mo, alam mo na ikaw ay anak ni Lord, malinaw. Malinaw pa sa malinaw that you and me are children of God. Pero alam mo ba, sarili mo na pinipili ka din ni Lord?
Alam mo din ba sa sarili mo na kahit hindi ka kapili-pili, yun, pinipili pa rin tayo ni Lord. Kahit hindi tayo worthy, tinatawag pa rin tayo ni Lord. Na kahit we have these shortcomings, still, God is choosing us. Judges 6:13-14. Sabi dito, Sir, Gideon replied, if the Lord is with us, why has all this happened to us? And where are all the miracles our ancestors told us about? Didn't they say, the Lord brought us up out of Egypt, but now the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites. Tandaan nyo yung last week? Andyan na yung bunga, hindi mo lang mapitas-pitas. Same thing ang mindset ni Gideon. Kaharap na niya ang presence ni Lord, feeling niya wala pa rin si Lord. Grabe, no? Andyan na yung mga blessing mo, andyan na yung mga breakthrough mo. You are just choosing the things that you're focusing to, tapos nag-focus ka doon, ano nangyari? Nawalan ka ng strength. Kasi nag-focus ka sa mali. Tandaan nyo, hindi lahat ng iniyakan, tama ang pinaglaban. Yan, diyan kayo magagaling. Amen. Hindi lang to relationship. Iyak ka na iyak kasi hindi mo makuha yun. Iyak ka na iyak kasi hindi mo maranasan yung meron yung iba. Tandaan nyo, hindi lahat ng umiyak tama ang pinaglaban. Amen. Kaya dapat alam mo, sarili mo, tama ang pinaglalaban mo. Amen. Verse 14, then the Lord turned to him and said, go with the strength you have. Si Lord hindi siya nagre-require ng perfection from you. The Lord is wanting who you are. Ikaw na, ikaw lang. Just come as you are. Kasi the Lord doesn't require you to be this, to be that. Sabi ni Lord, go with the strength that you have. Anak, okay na yan. Go ka na. Anak, yan lakas na meron ka, okay na yan. Anak, yung meron ka, alam mo, akong bahala, yung kulang mo, ako magbibigay. Anak, yung kahinaan mo, ako magiging lakas mo. Yan ang pinopoint out ni Lord eh. Anak, kulang? Sige, ako magpupuno. Anak, hindi mo alam kung paano, ako mag-guide. Anak, hindi mo alam kung anong next step, huwag kang mag-alala, ibibigay ko sa sunod. Yan ang gustong maintindihan natin. Nagigets nyo? God is telling us, go with the strength you have. We don't need to have such things for us to obey God. Sapat si Jesus for us to obey Him. Amen. And next, and rescue Israel from the Midianites, I am sending you. Grabe, no? Hindi fully armored. Kakunti ang strength, pero ang sabi, i-rescue ang Israel. Ah, Lord, ito nga lang ako eh. Gwapo lang ako eh. Pero gusto mo mag-ano ako? Pastor, ito lang ako eh. Hindi pa nga ako buo, gusto mo ako, mag-worship ako sa'yo. I'm not worthy. I'm not deserving of your grace. Kaya nga, grace, hindi mo deserve, pero binibigay pa rin ni Lord. Amen. Yun ang gustong maintindihan ni Lord para sa atin. That we must go kasi sapat si Jesus. Yung makaharap pa lang natin kanina, when we are worshiping the Lord, sapat na yun sa breakthrough natin. Grabe yung mga songs na kinanta natin, I was crying before our service kasi grabe yung message ng unang kanta, help me live. Na in His love, we are healed, we are restored, we are redeemed, and we are never the same again. Are you guys getting the point? Kasi kung ngayon pa lang, meron ka ng lahat ng pinagpe-pray mo, baka bukas hindi ka na mag-church. Baka ngayon pa lang, meron ka na lahat ng hinihingi mo, hindi ka pa ganun ka-rooted kay Lord. Baka bukas, alam mo yon. Kaya this time, know to yourself that God is choosing you. If you know God chose you, know that there is a distinction with you. Kung alam mo, pinipili ka ni Lord, dapat alam mo na meron kang kaibahan. Amen. If you know that God chose you, you should know that there's a distinction in you. Anong ibig sabihin nun? Kung pinili ka ni Lord, hindi ka na mamamblema. Pinili ka ni Lord, si Lord ang bahala. Amen. When we start obeying God, alam niyo po, when I started obeying God, kasi I've seen how God moves in our life. Ang sabi ko lang kay Lord, Lord, be with me. Be with me. At alam niyo po, grabe na ang mga pinatunayan ni Lord. Hindi ko pa man alam kung paano, pero si Lord sumasagot na. Hindi ko pa man alam what can be the next step, si Lord nagpo-provide na. Kasi ganun si Lord. Hindi mo pa man alam, si Lord may solusyon na.
Hindi mo pa man alam kung paano si Lord tinutugon ka na. Why? Kasi si Lord, ina-amplify niya sa'yo. Dahil pinili ka niya, meron siyang pabor sa'yo. Merong kaibahan ang na kay Lord at wala kay Lord. Amen. Because God is choosing you, iba ang meron ka. Amen. 1 Corinthians 1, 27 to 28. 1 Corinthians 1, 27 to 28. Sabi dito, instead, God chose things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise. Sa Tagalog, mas ginagamit ni Lord ang mangmang para pahiyain ang may alam. And He chose those things that are powerless to shame those who are powerful. Verse 28, God chose things despised by the world, things counted as nothing at all, and used them to bring to nothing what the world considers important. Alam nyo, if you felt like you are nothing, God considers you important. Kung akala mo, you are just nothing, let me tell you this. Ayan ang gustong gamitin ni Lord. Yung broken. Yan ang gustong gamitin ni Lord. Yung empty. Yan ang gustong-gusto ni Lord. Yung sukong-suko sa Kanya. Yan ang gustong punuin ni Lord. Yung nag-aasam na siya mismo kahit kulang, magtataas ng kamay sa Panginoon. Yan ang gustong-gustong ginagamit ni Lord. Na kahit hindi mo, alam mo sa sarili mo that you are not worthy, but you know to yourself that the God you're serving is worthy. Alam mo, ikaw ang uunahing pagpalain ni Lord. Ikaw ang uunahing pararanasin ni Lord ng pabor. Kasi alam mo na pinipili ka ni Lord. Amen. Huwag ka na mag-doubt. Huwag ka na mag-alinlangan na pinipili tayo ni Lord. Amen. Pangatlo, know that God is with you. No? Una, we should know our true identity and we are a mighty warrior, tayo soldier ni Lord. Pangalawa, we should know that God is choosing us, na hindi sa kung anong meron tayo, maiba ko. 'Di ba kanina sabi ni Lord, go with the strength that you have. Hindi mo kailangang maging blessed na blessed para maging pagpapala sa iba. Yung yes mo palang pagpapala na kay Lord. Amen. Yung ikaw palang, grabe ka ng pagpapala. Amen. Now, know that God is with you. Judges 6, 15 to 16. Sabi dito, but Lord, Gideon replied, how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh, and I am the least in my entire family. Grabe yung mindset ni Gideon. This is one thing that I praise to Gideon. Alam niya sarili niya na may kulang. No? Kasi mahirap mayroon kayong kakilala na nag-aalam-alaman, nagrurunong-runungan. May kilala kayong ganon. Sa trabaho, may kilala kayong ganon. Hindi naman manager, feeling manager. May kilala kayong ganon. Yung feeling pero hindi naman. Pero si Gideon, honest siya eh. He is humble enough to know that he is weak. He is humble enough, sinasabi niya kay Lord, Lord, ito ako. Gusto mo pa rin ba ako? Sinasabi ni Gideon kay Lord, Lord, kulang ako. Gusto mo pa rin ba ako? Ito ang sagot ni Lord, I will be with you. Hindi pinansin ni Lord yung kakulangan. Ang sabi ni Lord kay Gideon, I will be with you. Hindi tiningnan ni Lord ang wala. Basta ang sinabi ni Lord, I will be with you. In other words, kung anong wala ka, yun ang magiging si Lord sa'yo. Wala kang healing, yun ang magiging Lord sa'yo. Wala kang provision, yun ang magiging si Lord sa'yo. Bakit? Sasamahan tayo ni Lord. Sa ating kakulangan, si Lord ang ating magiging provision. Sa ating kahinaan, siya ang ating kalakasan. And you will destroy the Midianites as if you were fighting against one man. Ganyan ang kaibahan ng may Lord, ng may Jesus sa buhay. Na kahit ganyan ka lang, grabe ang kayang gawin ni Lord sa'yo. Na kahit kakaunti ang meron ka, kayang-kayang pag-umapawi ni Lord ang buhay mo. Na kahit yan lang ang tingin mo sa sarili mo, si Lord malaki ang tingin niya sa'yo. Why? Because God will be with us. Woo! Na-excite ba kayo doon? And next Sunday, it will be our big day. Let me tell you this, nagdadalawang isip ka mag-life group, nagdadalawang isip ka lumapit, you know what? Baka ikaw na lang hinihintay. Baka ikaw na lang yung merong anointed hands,
Na pagpato mo, ay wow, galing agad. Ikaw na lang hinihintay. Wag mo nang, si Lord hindi nagdalawang isip nung pinili ka. Kaya wag ka na rin magdalawang isip mag-yes kay Lord. Amen. God's presence in you brings indescribable victory to you. Yung presensya ng Diyos sa'yo, iba ang dalang tagumpay nito. Nagigets nyo ba? Yung presensya ng Diyos sa atin ngayon. Who among of you here feel na yung presence ni Lord, it's either or? Tandaan niyo yung binasahan natin kanina, yung may faith ang matagumpay. Ngayon, sino may faith that Jesus is within our midst? Sabi ni Lord, 2 or 3 gathered, He is in the midst of them. And because God is here right now, may tagumpay ang bawat isa. May katagumpay ang dala ang presensya ng Diyos. Kaya wherever we go, it's time to soldier up. Anak, be brave. Ang gusto ni Lord for you and for me to go. Lakasan mo ang loob mo. Bakit? Hindi naman ikaw ang lalaban. Si Lord ang haharap para sa'yo. Sino dito na feel mo, ayaw mo ng araw ng kinabukasan kasi meron kang gustong harapin. Meron kang kailangang harapin. Tapos dumating yung kinabukasan, nagulat ka, ay ang smooth. Ay ang bilis. Ang ayos. Kasi iba ang tagumpay na dala ng Diyos sa buhay mo. Iba ang dala ng tagumpay ng presensya ni Lord sa'yo. Amen. Deuteronomy 20 verse 4. Sabi sa Deuteronomy 20 verse 4, sabi dito, For the Lord your God is going with you. He will fight for you against your enemies. Tandaan nyo, hindi lahat ng lumaban nakatayo hanggang dulo. Kasi they thought to themselves, ako na ang bahala. Sino dito mahilig ka magsabi, itabi mo ako na. I'll tell you this, sinasabi ni Lord sa atin ngayon, anak, itabi mo ako na. Sino may gusto nun? Amen. And He will give you victory. Amen. The Lord's presence will give us victory. Amen. You know what? It's time for the church to soldier up. Alam nyo, I'm thinking of things, Lord, paano pa kaya kami makapag-reach ng iba? Paano pa kaya kami? You know what? Isa lang ang laging nilalagay ni Lord sa heart ko. Alam mo anak, whatever you guys do, lahat ay tagumpay. Whatever you guys take step, lahat ay tagumpay. Bakit? Presensya ni Lord ang daladala natin. Ang church na ito, ang daladala yung presensya ni Jesus. Amen. Kaya whatever we do, the Lord will fight for us. And because the Lord is fighting for us, He will give us victory. Amen. Sino excited? Mamaya, after natin dito, you will see God's victory is waving at you. Kumakaway ng tagumpay ni Lord sa'yo. Kanino yon? Amen. Lastly, tapos na po tayo. Last one. Worship team, please. Last one. Know that Jesus is enough. Una, we've learned we must know our true identity. Okay, ayos na. Anak tayo ni Lord. Pastor, araw-araw ko ini-impress sa heart ko, sa mind ko, anak ako ni Lord. Pangalawa, Pastor, everyday ko di sinasabi sa sarili ko na pinili ako ni Lord. Ini-encourage ko sarili ko, humarap pa ako sa salamin. Sinasabi ko, God is choosing you. Pangatlo, alam ko, Pastor, na ang presence si Lord ay nasa akin. Pero alam mo, the main reason that our mind fails, feeling mo, kulang ka pa. Feeling mo, hindi ka pa sapat. Feeling mo, meron ka pang kailangang patunayan. Feeling mo lang yan. Sabihin mo sa katabi mo, partner, you're not feeling well. Feeling mo lang yan. Okay? Pero, let me tell you this. For us to soldier up, kailangan impress sa atin na si Jesus sapat na. Hindi pa man tayo ready, si Jesus sapat na. Hindi pa man tayo handa sa mga pinapagawa ni Lord, mag-yes ka lang, sapat na si Lord. Hindi pa man tayo ready sa mga nais ipagawa sa atin ni Lord, when we say yes to God's presence, you know what? Jesus will do everything for you. Judges 6 verse 18. Don't go away.
Sabi ni Gideon kay Lord, don't go away until I come back and bring my offering to you. Sino dito nasabi mo na yan kay Lord? Lord, hintay lang ha, hindi pa ako ready. Lord, hintay lang ha, wala pa ako eh. Lord, wait lang ha. Sino dito nung September 23, sinabi mo kay Lord, Lord, huwag ka munang babalik. Di pa ako ready. Narinig niyo yun? September 23, babalik na daw si Lord. Nauna pa yung iba. No? Sino dito nasabi mo, Lord, teka lang ha, hindi pa ako ready. Lord, saglit lang. Pero alam mo, sabi ni Lord kay Gideon, I will stay here until your return. Nagigets nyo? Even Jesus is trying to amplify this very moment. Lumapit ka lang sa Kanya. At lahat, maiintindihan mo, Jesus is more than enough. Siya ay sapat na at higit pa sa buhay nating lahat. Na ang Panginoong Yesus ay habang buhay sapat at higit pa. Na yung kanyang sacrifice sa cross, it will be forever enough for us to know na tayo matagumpay. Na yung sacrifice ni Jesus sa cross, sapat na for us to know na tayo ay overcomer. Sapat na yon for us to be brave. Jesus will be with you every step of the way. Kaya ang sabi ni Lord kanina I will stay here until you return. Anak, hindi kita pangungunahan, hihintayin kita. Anak, andito ako, hinihintay ka lang. Nagigets niyo yun? Maybe before, nakapagsabi na tayo kay Lord, Lord, I will say yes. Lord, magsaserve ako. Lord, I will give my life to you. Pero may nangyari. Huwag ka maglala, inalaw yun ni Lord. Inalaw yun ni Lord. Para this very moment, maintindihan natin, si Lord naghihintay lang sa atin. That Jesus is just waiting for you. Hinihintay ka lang ni Lord. At sa pagbalik mo kay Lord, tagumpay ka na. Tagumpay ka na. Tagumpay ka na. Bakit? Jesus is here and He is waiting for you. Amen. Hindi ko alam kung para kanino to. Pero ito lang ang alam ko. The Lord want us to be brave. In conclusion, church, let us be fully decided. No reservations. Be brave. Be courageous. We have more with us. It's time to rise. Again, in our conclusion, church, be fully decided. Huwag ka na magdalawang isip na mahal ka ni Lord. Totoong mahal ka ni Lord. Huwag ka na magdalawang isip na pinipili ka ni Lord. Kasi nung pinili ka ni Lord, hindi nagdalawang isip si Lord. Huwag ka na magdalawang isip kung gusto kang gamitin ni Lord. Bakit? Kasi nung nakita ka ni Lord, nung natagpuan ka ni Lord, nung nirestore ka ni Lord, gusto ka niyang gamitin as if kompleto ka. Even in our darkest, God loved us. Kaya it's time for us to be brave. Lakasan mo loob mo. We must be courageous. It's time for us to soldier up. It's time for the church to rise up. Na kahit wala pa yung hinihintay, mag-yes ka na kasi andyan naman na yan. Amen. Mag-worship ka as if kompletong-kompleto ka na. Why? Your victory is on the way. Bakit? Andyan na si Jesus John 16 verse 33. Our last verse for tonight. I have told you all this. Si Jesus ang nagsasalita dito. I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows. But take heart, because I have overcome the world. Nagigets niyo ba sinasabi ni Lord? Anak, meron kang kapayapaan sa akin. Anak, napagtagumpayan ko na ang lahat para sa'yo. Sinasabi ni Lord, I became poor for you to become rich. The Lord is telling us, anak, I have carried the cross for you. I have received the nails, the crown of thorns, just for you. At ngayon, take heart. Be brave. Na pagtagumpayan na ni Lord lahat para sa'yo.
Tagumpay na lahat. Bakit? It is Jesus who's working in you and me. Kumikilos ang Panginoong Hesus sa'yo. At dahil kumikilos ang Panginoong Hesus sa'yo, tagumpay ka na. Tagumpay ka na. Let's all stand up. Church, it's time. Tama na ang mindset na defeated. Tama na ang mindset na nanghihina ang loob. Let me remind you tonight, ikaw ay victorious. Ikaw ay overcomer. Ikaw ay courageous. May discouragement man, hindi manghihina ang loob mo. Bakit? Jesus is enough. Lakasan mo ang loob mo, soldier. Lakasan mo ang loob mo. It's time to soldier up. It's time for you na ma-overcome mo yan. At you know what? Ito, ang good news. Hindi mo kailangang lumaban. Tagumpay ka na. Hindi mo kailangang may patunayan. Tagumpay ka na. Hindi mo kailangang may gawin. Tagumpay ka na. Bakit? Jesus is enough. Kaya lakasan mo loob mo. It's time to soldier up. It's time to overcome your mind. Why? Napagtagumpayan na lahat ni Jesus para sa iyo. Lord, tonight, whatever challenges that we are facing, whatever trials that comes our way, Lord, biyayaan mo kami. We pray, Lord, palakasin mo loob namin to say yes. Lord, palakasin mo, Lord, ang mind namin to overcome the things of this world. Lord, palakasin mo ang puso namin for us to have peace in you. And Lord, salamat po as we worship you, patuloy mong palakasin ang loob ng iyong mga anak. As we worship you, Lord, patuloy mag-increase ang faith ng bawat isa. Ng bawat isang naririto ay victorious na. Ang bawat isang naririto ay sundalo mo, Lord. Ang bawat isang naririto ay mananagumpay ni Kristo. Lord, thank you. That I may give you Kasi ikaw, sapat ka na at higit pa sa buhay namin. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Come on, this time, let's worship the Lord. Come on, let's raise your hand and worship Jesus. Take me always by your hands. In you, all of my days, I trust in you. All of my ways, help me live to know you more. That I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You never leave me, nor forsake. Take me always by your hands. Lord, I put my trust in you. Church, close your eyes. Bow your head. Now, I want you to think of the things na pinagtatagumpayan mo. I want you to think all of the things na umaagaw ng lakas mo. I want you to think of all the things na nag-snatch away ng identity mo. Ngayon, tinatapat ko sa iyo ang katagumpayan na meron si Kristo sa buhay mo. Nire-reveal ni Lord ngayon, anak, tagumpay ka na. Anak, lakasan mo loob mo sapagkat napagtagumpayan ko na para sa iyo. Meron kang narinig na hindi maganda, huwag kang mag-alala, tagumpay ka na. Anak, meron kang hinihintay na kay tagal-tagal na, huwag kang mag-alala, anak, tagumpay ka na. Anak, meron kang pinagtatagumpay sa pamilya mo, huwag kang mag-alala, anak, tagumpay ka na.
Church, victorious ka na. Because of Jesus who's working in you. All of my days. Victorious ka na because of Jesus who is working in us. All of my Victorious na because of Jesus who has overcome the cross. You more. Thank you, Lord. Come on, let's worship God one more time. That I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You'll never leave me, nor forsake. Take me always by your hands. Lord, I put my trust in you. I trust in you always. I trust in you always. I trust in you always, Lord. Let's say I trust you always. I trust in you always. I trust in you always. I trust in you always, Lord. Church, i-declare natin, I trust in you. I trust in you. Come on, iparinig mo kay Lord. I trust in With your hands lifted high. always. I trust in you. Thank you, Jesus, sa tagumpay. Lord. I trust in you. Thank you, Lord. always. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tagumpay na sa kalusugan, tagumpay na sa financial, tagumpay ng pamilya, tagumpay na lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. For the last time, I trust in you. I trust in you. All of my days, Yes, God. I trust in you. All of my ways, help me live to know you more. That I may give you all the praise. I trust in you. I trust in you, all your promises. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You never leave me, nor forsake. Take me always by your hand. Lord, I put my trust in you. Thank you, Lord. Come on, lift up your hands. Lord, salamat, Lord, sa tagumpay na ibubuhos mo, pinaparanas mo, at ngayon pa lang, Lord, pinapatikim mo na sa bawat isa. Lord, tonight, thank you because you have restored us. At aalis kami, punong-puno na mayroong tagumpay mula sa iyo. Salamat po, O Diyos. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpan natin si Lord. Humanap ka ng 5, sabihan mo, victorious ka na. Victorious ka na.